I only have 1,000 for this week. I need to call my dad. Oh, my daughter is calling. Hello, darling. Hello, Dad. Good morning. I'm running out of cash. Can you send me some? Please, Dad. For my project. Okay, I'll send you 3,000 for this week. Check your GCash. Let's go, guys. It's Friday night. Ano na ba, may klase? Wala, 250 na lang din eh. Manawag kong papa, be. Basin nato yung kwarta, pang allowance. Pre, kaya lang pre, ninanawag. Basing anak ko ni. Hello, nak. Hello pa. Pa, di na may maigo akong kwarta karon nga bulan. Basin nakasweldo na kadra pa. Kaya wala namang gugoy allowance pa. So, rigid na ka. Wala pa mong misudlo eh. Sige ra, mangitarag pamagay, makapadala sa mga. Amping di permi na ka. Pilag yung tarong para pag-abot sa panahon, hindi na ka maglisod. Oh, sige lang pa. Kasabot man ko. Amping lang mo ni mama diya ah. Kinabuhi sa pobre. Manong, sakay. Hi guys! Welcome to my vlog! This is your Ate Nels at ngayong araw, gagawa tayo ng napaka-exciting na vlog tungkol sa Student Budgeting Diary. At alam ko, hindi lang ako ang makaka-relate dito. Kaya, let's go! Go, go, go! Hi Mom! Good morning! Hello po! So, I am LBJ. So, a content creator po. Gumagawa ako ng vlog ngayon about student budgeting. At nakita kita kanina. So, pwede ba kitang maabala ngayon? Sige. So, pwede ko bang maitanong kung ano yung pangalan mo, yung age, kung anong course yung kinuha mo, tapos kung nasaan ka po? Nanay sa vlog mo. I am Mary Rose. I am 19 years old. PSA Agronomy second year. Dan taga Veruela. Rivella! Just kidding, ma'am. So, ngayon, may maitatanong ako sa'yo.
So, magkano usually yung allowance na pinapadala ng nanay mo sa isang linggo? Usually po, ang pinapadala sa akin is 500 per week. 300 for food, then 100 for transportation, then ang matitira kay Thank you, ma'am, sa time na binigay mo. So, hi guys! Punta naman tayo sa ibang students na pwede nating interview ngayong araw. So, I am Nelby Sis Cototo. We're doing a vlog para sa aming subject na JE5, Purposive Communication. About to siya sa student budgeting. Tapos nakita ka namin kanina. Kaya, pwede ba kitang abalahin at interviewin? Yun lang. So, pwede ko bang matanong kung ano yung pangalan mo at anong course na kinuha mo? Ako nga pala si Mark Peñas. I am BSc English. Sa English. So, magkano po yung allowance mo every week? At paano mo yun binabudget? Allowance ko every week is 500. Tapos, kaya 100 siya per day ang budget ko. So, Yung mga gastusin po, paano mo siya na-budget? actually, yung 100 per day is for, kung lang yan, for food. Thank you, yeah. So, hi po. Ako nga po pala si LBJS Cototo. At gumagawa kami ng vlog ngayon sa subject namin na GE5, Purpose of Communication. Tapos isa ka sa estudyante nakita namin at pwede ka pa namin i-interview ngayong hapon. So, itatanong ko po kung ano yung pangalan mo at anong course na kinuha mo. Sige po. Ako po pala si Pilo Alquilor, taking a Bachelor of Science in Information System, fourth year. Okay. So, magkano po yung allowance mo every week? Every week po yung ibibigay sa akin ng aking magulang ay 500 po. Every week. So, sa 500 na yun, paano mo siya ginagastos everyday na gastusin? Sa totoo lang, hindi siya sapat, pero need mo ng strategy pa. Maabot mo yung week. Kapit yun na. Kahit 500 lang. It depends lang po yun sa strategy. Pero in what way po na strategy? Mag-save ka ng money para bukas or lagayin mo ulit ng araw-araw mo pang gastos mo araw-araw is laging nakasipay. Pag over na yung mga project, syempre magastos itong i-budget sa others, pero pwede yung po siya yung madungagan if ever na napag kay makuha. Hindi mag-yun siya ingon nga example na 500 akong makuha yung allowance kay naman po akong ating yung hatag siya pag maayon ko. Sige, thank you po. So, before tayo tumatapos, pwede bang mag-hi muna kayo? Hi! Thank you! Hi sir, good morning. Pwede ba kitang maabala? Ay ma'am, good morning po. Pwede ba kitang maabala? So may gagawin kasi akong vlog ngayon at about to sa student budgeting. Pwede ko ba kayong ma-interview yung dalawa? Pwede po. Magkano usually yung pera na binibigay sa inyo ng parents niyo? 1,000 per month. Ano sir? 1,000 per month? Paano mo napabudget yung 1,000 mo sa isang buwan? Pwede na ka magbisaya, ma'am. Pwede na kayo sir. So, ma'am, ang ako allowance is 1K. So, ang 1K, ginabahin ako na sa per week. So, tag 250 akong per week. So, ang 100 na is, gipalit na ako bugas. Tapos, ang 100 po, gipalit na ako o pangsudan. Kanang ma'am, is, sahayan, hindi na ako palit og sudan kahit makulang man. Tapos, ang 50 mo is, kuha na ako na expenses for project para may mutas sa eskwelahan, Tapos, nagabaktas na lang gani ko, ma'am. Gikan sa Bliss, padlong dress sa eskwelahan kay wala na ko'y budget. May gali sir no? Kaya nakaya rin mo sir? Ayawan mo may kay mora mo makaya sa ginikanan, ma'am. Napukoy pangandoy, ma'am. Bahala lisod mo, biswila gyud ko. Para po sa ako ang pamilya ba makatabang ko sila ha. Thank you sa yung time sir. Good luck sa imong journey. I hope makatabang ka sa imong parents. Salamat. Hi ma'am, may ko naman yung tatanungin ko ngayon.
So grabe no, kanina sabi mo yung allowance mo 1,000 per week. Sa mami ko po ay 1,000 at saka sa daddy ko ay 2,000. So bali po 3,000 for 1 week. If you don't mind ma'am, ano po yung trabaho ng parents niyo? Separative po yung parents ko, tsaka yung mami ko nasa abroad at yung daddy ko ay engineer. Wow! So bali may 500 kasi isang araw. If you don't mind ma'am, paano mo nagagasto yon? 300 per day para sa pagkain ko at saka yung 100 para sa transportation ko. At saka yung 100 po ay iniipon ko po yun para sa gala natin sa aking mga kaibigan for Friday night. Ay wow, sana all rich kid. Thank you ma'am sa time mo. I hope that you're doing great sa studies mo. Hi guys! Para sa interview natin kanina, nalaman natin kung paano binabudget ng mga students dito sa ASCAD ang mga allowance na binibigay ng parents nila. Kaya tara na! Ara't pag-usapan natin yan. Ngayon, pag-usapan na natin kung ano yung mga natutunan ko while doing this vlog. Pagkatapos ko marinig ang mga sagot ng ibang mga estudyante, na-realize ko na hindi pala talaga mahalaga kung maliit o malaki ang allowance mo. Ang mahalaga kung paano mo ito minamanage. May mga estudyante na kayang pagkasyahin ang 500 pesos para sa pagkain, transportasyon, at iba pa. Meron ding mga estudyante na kahit gaano pa kalaki yung pera nila, ito ay nauubos rin sa kanilang gala o luho. Kasi hindi naman sila namang problema kung saan sila kukuha ng pera. Kaya importante ang tamang pag-budget. May mga ibibigay ako sa inyo na budgeting strategies. Una, 50-30-20 rule. Ito ay ang 50% para sa needs, 30% sa wants, and 20% sa savings. Pwede rin yung envelope system, kung saan hinahati mo yung allowance mo para sa pera, unang envelope, pangalawa, sa pamasahe, at pangatlo, sa savings. At syempre, malaking tulong din yung simple hacks, tulad ng pagbaon mo ng pagkain o paggawa ng listahan bago gumastos. Sa huli, natutunan ko na hindi pala talaga sa laki ng allowance na susukat ang pagiging responsable, kundi sa paraan ng paggamit nito. Ayon lamang po at maraming salamat. Naway may mga natutunan kayo sa vlog na ito.